Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa ating unang balita, dahil sa agarang aksyon ng PNP Isabela, 2 sospek ang naaresto habang patay ang leader ng grupo matapos makipagpalitan ng putok sa mga operatiba. Nag-ugat ang operasyon sa insidente ng pamamaril sa Delfin Albano kung saan agad na rumisponde ang mga pulis at natunton ang mga sospek. Narito ang detalye ng report mula kay Police Corporal Jane de la Cruz. Suspek ang naaresto habang isa ang nasawi matapos ang mabilis at koordinadong operasyon ng kapulisan kaugnay na naganap sa pamamaril sa Purok 6 Barangay Kalinawan Sur, Delfin Albano, Isabela, bandang alas 10 ng umaga nito lamang 16 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si alias Fernando, isang magsasaka na agad isinugod sa pagamutan matapos barilin ng mga suspek na mabilis na tumakas patungong Santo Tomas, Isabela. Sa agarang pagtugon ng Delfin Albano Municipal Police Station, agad na nagsagawa ng hot pursuit at dragnet operations katuwang ang iba't ibang unit ng kapulisan sa lalawigan. Natunton ang mga suspek sa Barangay Barunbun, Santo Tomas kung saan nagkaroon ng engkwentro na nagresulta sa pagkasawi ni alias Alucard na kinilalang leader umano ng isang criminal group. Naaresto naman sina alias Amon, isang high-value individual at alias Roger. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong motibo ng krimen at ang posibleng iba pang sangkot sa insidente. Samantala, pinagtibay ni Police Colonel Manuel Bayani Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, ang mabilis na aksyon ng kapulisan ay patunay ng aming dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan. Patuloy naming paigtingin ang operasyon at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad. Mula dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Sara Jane P. de la Cruz, ang inyong tagapaghatid balita. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal de la Cruz. Samantala, nasabat ng Philippine National Police ang tinatayang 2.7 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Cotabato City, kasunod ng pinaigting na intelligence-driven operations laban sa iligal na kalakalan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Sulong ng Philippine National Police ang mas pinalakas na intelligence-driven operations matapos masabat ang tinatayang 2.7 milyong halaga ng smuggled cigarettes sa Cotabato City. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., naging susi sa matagumpay na operasyon ang impormasyong ibinigay ng isang informant. Aniya,
Mahalaga ang napapanahong impormasyon upang mas maging epektibo ang mga operasyon laban sa iligal na aktibidad. Nag-ugat ang operasyon sa ulat tungkol sa isang pulang Isuzu truck na umano'y ginagamit sa pagbabiyahe ng kontrabando sa barangay Kalanganan 2. Pagdating ng mga operatiba mula sa Cotabato City Police Station 3, natagpuan ang humigit kumulang 70 na kahon ng Bosco brand cigarettes na iniwan ng mga sospek. Bagamat walang naaresto, nagsasagawa na ng mas malalim na investigasyon ng pulisya upang matukoy ang nasa likod ng smuggling operation at maisampa ang kaukulang kaso. Tiniyak naman ng PNP na lalo pang palalakasin ang kanilang intelligence network at koordinasyon sa komunidad upang agad matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng iligal na kalakalan. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hawak na ng Manila Police District ang mag-amang sospek sa pananaksak at pamamaril sa isang lalaking kanilang nakaalitan sa Tondo, Maynila. Alamin ang iba pang detalye mula kay Police Staff Sergeant Lionel Morfon. Dahil sa alitan, nauwi sa madugong pagpatay ang kinahantungan ng isang lalaki matapos pagsasaksakin at barilin ng mag-ama sa loob ng isang computer shop sa Tondo, Maynila. Sa kuha ng CCTV, makikitang kinompronta ng dalawang sospek ang biktima sa loob ng computer shop. Nauwi ito sa mainit na pagtatalo hanggang sa barilin ng isang sospek ang biktima. Sinubukang pang magtago ng biktima gamit ang isang monoblock chair at sinubukang muling barilin ng sospek, ngunit nang hindi na pumutok ang baril, nilapitan na siya ng isa pa nitong kasama at pinagsasaksak sa leeg. Inagaw pa ng ikalawang sospek ang kutsilyo sa kanyang ama at muling pinagtataga ang biktima kahit nawalan na ito ng malay. Nagtamo ang biktima ng ilang saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at isang tama ng baril sa kanang ibabang bahagi ng dibdib nito. Idineklarang dead on arrival sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center ang biktima isang araw bago ang insidente. Tinangka umanong saksakin ng biktima ang anak ng sospek at ipinatawag sa barangay. Ngunit hindi sumipot ang biktima kaya siya ang pinuntahan ng mag-amang sospek. Kasalukuyan namang nasa kustodiya na ng Manila Police District ang mga suspect at nahaharap sa reklamong paglabag sa Article 248 of the Revised Penal Code o murder. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Lionel Morfon, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Morfon. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa most wanted person, 3 high-ranking fugitives ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas. Yan ang balitang aking tinutukan. High-ranking fugitives ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas noong 10 ng Abril bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa most wanted person. Sa Capiz, nadakip ang ika-7 Regional Most Wanted na si alias Dondon na nahaharap sa 4 na bilang ng qualified rape. Sa Iloilo naman, arestado ang ika-5 Most Wanted na si alias James na may 6 na kasong rape. Samantala sa Estancia Iloilo, nasa kote rin si alias Makoy, ika-8 Most Wanted person na may kasong statutory rape at sexual assault. Ayon sa Pro6, patuloy ang kanilang agresibong operasyon na nagresulta na sa 758 na naarestong wanted person sa unang quarter ng 2026. Nananawagan naman ang pambansang pulisya sa publiko na makiisa sa kampanya kontra kriminalidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at agarang pag-uulat sa mga otoridad ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bumaba ng 25.6% ang insidente ng krimen sa Northern Mindanao sa unang 10 araw ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, ayon yan sa Police Regional Office 10.
Ang balita mula kay Police Corporal Joel Subsuban. Sa Police Regional Office tan ang 25.60% na pagbaba ng insidente ng krimen sa unang 10 araw sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative mula Abril 6 hanggang 15, 2026. Batay sa datos, bumaba ang naitalang krimen mula 461 na kaso noong Marso 27 hanggang Abril 5 nitong taon, patungong 342 na kaso sa sumunod na panahon, katumbas ng 180 na insidente na pagbaba. Kasabay nito, pinaigting ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa tulad ng pagbabawal sa pag-inom at paninigarilyo sa publikong lugar, paglalakad na walang damit, pang-itaas, pagvibidyuke na lapas na sa itinakdang oras at curfew hour para sa mga minor de edad na nagresulta sa 1,121 na nahuling lumabag. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Cagayan de Oro City, umabot ng 367. Sinundan sa Bukidnon na umabot rin ng 220, Iligan City 207, Misamis Oriental 140, Lanao del Norte 85 at Camiguin 49, habang may 33 sa Misamis Occidental at 7 mula sa RMFV Region 10. Sa kabuuan, umabot ng 3,237 violators ang pinagmulta habang 2,115 ang binalaan at pinalaya. Depende sa umiiral na ordinansa sa kanilang lugar. Ayon kay Police Regional Office tan, Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, patunay ito ng pinaigting na operasyon, police visibility at patuloy na commitment sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Hinikayat din ang publiko na sumunod sa batas at makipagtulungan sa pulisya para sa mas ligtas na komunidad. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Police Corporal Subsuban. At para sa ating huling balita, pinalakas pa ang kakayahan ng kapulisan sa Bicol matapos ipagkaloob ang 10 Mitsubishi Triton personnel carriers sa mga piling istasyon ng pulisya sa rehiyon. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Isinagawa ng Police Regional Office 5 ang pagbasbas at turnover ceremony ng 10 unit ng 4x4 Mitsubishi Triton personnel carriers kahapon, April 16, 2026 sa Regional Headquarters Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ang mga sasakyang ito ay pinamahagi sa mga municipal police stations ng Daraga, Santo Domingo, Malilipot at Legazpi City Police Station, pawang nasa ilalim ng Albay PPO, Presentasyon, Sangay, San Jose at Tigaon, pawang nasa ilalim ng Camarines Sur PPO, at Bato at Karamuran, kapwa nasa ilalim ng Catanduanes PPO. Tinanggap ang mga unit ng kanilang mga Chief of Police at Provincial Directors bilang kinatawan ng kanilang mga estasyon. Ang mga sasakyan ay binili ng National Headquarters bilang bahagi ng patuloy nitong pagtitiyak sa kahandaan sa operasyon, epesyenteng suportang lohistikal at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ng Pro-5, ang lahat na pangalagaan ng maayos ang mga unit na ito at binigyang diin na ang mga ito ay mula sa pondo ng bayan na ginawang kasangkapan sa paglilingkod. Inaasahang makakatulong ang mga bagong personnel carriers sa pagpapalakas ng police presence at presensya ng kapulisan sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur at Catanduanes. Mula dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Police Staff Sergeant Lovendino Jr. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para po sa mas malawak at mas mabilis na paghahatid ng balita, huwag kalimutang mag-like, follow at share sa official social media accounts ng Police News Network. Tumutok sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replay. At i-follow kami sa aming X account para sa real-time updates. Maaari rin kayong bumisita sa aming Facebook page para sa iba pang mahalagang balita at impormasyon. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP
Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.